Tungkulin at layunin ng NAPSI bilang bahagi ng Social Development Committee ng Economy and Development Council. Ating tatalakayin kasama si Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Secretary, magandang tanghali po. Yeah, magandang tanghali, Sec Joey, Sec Weng, Yusek Mards. Nandito na naman tayo upang magbahagi ng ating mga ginagawa sa National Anti-Poverty Commission. Sec, una po sa lahat, ano po yung partikular na papel ng NAPSI sa loob ng Social Development Committee ng Economy and Development Council at bakit mahalagang maging bahagi ang NAPSI nito? Ang mandato ng Social Development Committee ay magbalangkas at magpatupad ng mga patakaran at programa para sa social development at social services ng ating gobyerno. At ito ay patungkol din sa edukasyon, kalusugan, at trabaho, kasama na rin dito ang ating mga migrant workers. At napakahalaga ng NAPSI sapagkat ganito rin yung mandato ng NAPSI doon sa ating pagsusulong ng poverty alleviation, no? At Magna Carta of the Poor. Kaya importante na ang National Anti-Poverty Commission ay bahagi ng NAPSI. Nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo at doon sa reorganization ng SDC ay muli niyang isinama ang National Anti-Poverty Commission. Sec, ano naman po yung mga pangunahing prioridad ng NAPSI sa ilalim nitong Social Development Committee upang maisulong ang social development programs para sa mga pinakamahihirap na sektor? Ang pangunahing layunin ng NAPSI dito ay una, ipatupad yung mandato ng NAPSI na meron tayong National Anti-Poverty Action Agenda at ito ay dapat tumutugon o kasama dun sa social development agenda rin ng ating pamahalaan. At gusto rin natin na naririnig ang boses ng mga batayang sektor dito sa talakayan ng mga issues, mga programa at proyekto, serbisyo. At gayon din yung involvement ng ating mga local government units para sa localization naman nitong mga issues, concerns, agenda na itinutulak sa ilalim ng Social Development Committee. Sec, paano po ba nakikipag-ugnayan ang NAPSI sa iba pang miyembro ng Social Development Committee tulad po ng DAR at TESDA upang matiyak na ang mga polisiya at programa sa ilalim po ng SDC ay tunay na nakakatugon sa pangangailangan ng marginalized sectors? Alam niyo, yung SDC ay regular nagmi-meeting at the cabinet level at sa technical level. Dun sa technical level ay nakakasama yung ating mga batayang sektor, no? At doon mismo sa National Anti-Poverty Commission, meron tayong mga institutional arrangement, nagpupulong yung Technical Action Officer at Technical Working Group, at merong mga institutional partnership pa tayo. Halimbawa, yung NAPSI Secretariat ay merong Memorandum of Agreement with TESDA para sa capacity building ng ating mga batayang sektor. Yung DAR naman ay merong regular na dialogo sa ating farmer sector. Ganun yung DA, yung NCIP, yung IP, yung DOH ay meron ding direktang usapan, including DSWD. Meron ding Memorandum of Agreement sa women's sector. Yung DOLE, meron ding Memorandum of Agreement with our workers in the informal sector and formal labor and migrant workers. So ilan lamang yan, pero halos lahat ng ating mga batayang sektor ay nagkakaroon ng institutional partnership para sa pagpapatupad ng ating mga programa. Sec, pwede nyo po ba kami bigyan ng programa o polisiya na sinusulong po ng NAPSI sa SDC na may direktang epekto po sa kalusugan, sa edukasyon at pati sa kabuhayan ng ating mga kababayang mahirap? Ito yung ipinapatupad natin sa NAPSI, yung nilikom natin na National Poverty Reduction Program. Ang NAPSI member agencies ay maraming ipinapatupad. Pero doon sa National Anti-Poverty Action Agenda natin, nakalatag na itong mga agenda natin na itinutulak sa Kongreso. Kasama dito, halimbawa, yung National Land Use Act, yung Magna Carta of Children, Magna Carta of Young Farmers, at marami pang iba. No? At doon sa mga programa naman natin na i-monitor as part ng ating program monitoring, ay tinityak natin na yung edukasyon nandyan at ito yung itinutulak. Yung Magna Carta of the Poor natin, merong 5 fundamental rights yan. At kagaya nung lagi kong sinasabi, meron tayong mga champion agencies, yung education, nandyan yung mga
DepEd, TESDA, tsaka CHED, yung kalusugan, yung Department of Health, yung trabaho ay nasa ilalim ng Department of Labor and Employment, and of course yung housing sa DSUD, at yung pagkain o adequate food ay nasa Department of Agriculture. So magkakasama yung NAPSI at sila din ay mga pawang kasapi ng Social Development Committee. Sec, paano naman po tinitiyak ng NAPSI na yung boses ng basic sector tulad ng mga magsasaka, mangingisda, urban poor, mga kababaihan at pati kabataan ay naisasama sa mga desisyon ng SDC? The NAPSI Secretariat, when we attend the Social Development Committee Cabinet Cluster, we represent the voices of the basic sectors. No? At kagaya ko nung sinabi kanina, at the technical level ay napapakinggan ito. At the another institutional mechanism ay natutuwa tayo dahil yung ating mga government agencies ang itinatap na rin nila ngayon sa kanilang mga consultative mechanisms o representation sa mga interagency ay ang mga kinatawan ng batayang sektor mula sa National Anti-Poverty Commission, no? Including PWD, senior citizen, youth, farmers, fisherfolk. No? So, well-integrated yung ating mga batayang sektor doon sa mekanismo ng mga ahensya ng pamahalaan upang marinig yung kanilang mga boses at agenda. Sec, ano po ba yung mekanismo o proseso na ginagamit ng NAPSI upang masigurong ang poverty reduction strategies ng SDC ay nakabatay sa datos at aktual na sitwasyon ng mga komunidad? Alam nyo, kamakailan lamang ay inilabas ang aming Joint Memorandum Circular ng Department of Interior and Local Government at ng NAPSI tungkol sa pagpapatupad at pagbalangkas ng local poverty reduction action plans. At inaasahan namin dito, ang magiging batayan ay yung datos na nakuha mula sa community-based monitoring system na isinagawa naman ng Philippine Statistics Authority. Kung hindi pa ito available, ay meron din kanya-kanyang ecological profile ang lahat ng local government units na siya ring nagiging batayan ng pagbalangkas ng kanilang comprehensive development plan. At dun sa Local Poverty Reduction Action Plan, ay pwede nilang gamitin itong mga konkretong datos na ito mula sa komunidad upang mabalangkas yung kanilang mga realistic and area-based poverty reduction strategies and programs. Sa usapin naman ng budget, Sec, paano nakikilahok ang NAPSI sa pagtiyak na may sapat po na pondo para sa mga programang panlipunan na isinusulong po ng SDC? Well, alam nyo, ang NAPSI nag-advocate din ng pondo para sa sarili, no? Sa NAPSI Secretariat. But at the same time, yung ating mga government agencies ay nagre-report din sa NAPSI ng kanilang mga programs and projects at nakikita natin kung ano yung mga budget na nandyan. At ang advocacy natin ay yung mga sustainable programs and projects ay dapat ito yung mapagtuunan ng budget. At pag pinag-uusapan, ay national budget, of course, nasa ilalim yan ng discretion ng ating Kongreso ayon sa mga prioridad na sinumite ng ating Pangulo doon sa National Expenditure Program. But aside from that, meron ding mga ibang pondo mula sa local government units, yun naman kanilang annual investment program na pwede namang maitap at the local level para maponduhan yung mga local initiatives. At ang NAPSI ay very much active and supportive to our agencies in advocating for a bigger budget for sustainable livelihood programs. Sir, ano naman po yung mga pangunahing hamon na hinaharap ng NAPSI sa pagsasakatuparan ng papel nito sa SDC? Paano niyo po ito tinututukan at tinutugunan? Alam niyo, napakagandang platform ng Social Development Committee for program monitoring, policy discussion. Ang real challenge ay nandoon sa implementation ng mga programa na inaprubahan ng Social Development Committee, which means nandoon sa ground, no? Sa local government units, sa mga communities at the regional level, nandoon yung challenge and participation and dynamics of stakeholders matter in program implementation. So, nandun yung malaking challenge.
Sir, paano ba nakakaapekto ang pagiging bahagi ng NAPSI sa SDC sa mas malawak na poverty reduction agenda po ng bansa? Yung mandato ng NAPSI ay our membership to the NAPSI reinforce the mandate of NAPSI. Kasi policy development, program monitoring, education, health, adequate food, housing, based on the Magna Carta of the Poor na may mandato ang NAPSI. So, yung aming membership sa Social Development Committee ay nagre-reinforce pa nung pagpapatibay ng aming mga ginagawa sa NAPSI Secretariat. Sa ngayon po, Sec, ano yung mga pangunahing proyekto o reforma na gusto pong ipatupad ng NAPSI sa ilalim ng SDC upang mapabilis yung inclusive at sustainable development? Well, mananawagan tayo ng recalibration siguro, focusing ng mga programs and projects natin doon sa mga focus areas and communities. No? Ito yung sinasabi natin, yung ayon sa datos, ito yung maraming mahihirap na pamilyang Pilipino, yung mga sa komunidad ng mga mangingisda, magsasaka, mga katutubo, mga conflict areas, geographically isolated and disadvantaged areas, mga informal settlements and mga disaster-prone areas. No? Nananawagan tayo na i-focus dito yung mga projects, services, at ito yung itatampok natin sa Social Development Committee. Magkaroon ng convergence at palakasin yung participation ng mga batayang sektor. Magkaroon ng tuloy-tuloy na capacity building, yung kanilang continuing involvement, representation, and participation in program implementation and governance. Sa ibang usapin po, Sec, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Harley Balbuena ng PTV. May mga programa o interventions po ba ang NAPSI para sa rebel returnees o may mga ginagawa po ba ang NAPSI sa pagtugon sa kahirapan at mga problema sa komunidad para maiwasan ang pag-usbong ng mga rebelding grupo, particular na po sa Mindanao? Unang isang priority area na in-identify ng NAPSI ay yung conflict areas. No? At ang UPAPRU, ang DA ay member din ng NAPSI at itong UPAPRU at DA, NTF, LCAC ay meron silang convergence programs na nakapokus dito sa mga areas na ito. At kamakailan lang ang NAPSI ay naitalaga na co-chairperson ng sectoral unification, capacity building, empowerment, and mobilization under the NTF, LCAC. And we will promote dialogue among all sectors of our society para mas maganda na mag-usap-usap at mapalakas yung pagkakaisa ng mga sektor rather than magkaroon ng digmaan o magkaroon ng rebellion. No? Ang rebellion ay ito natin sa pakikipaglaban sa kahirapan. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Well, maraming salamat sa PTV4 at naging bahagi kami ulit ng inyong programa Bagong Pilipinas. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng stakeholders sa National Anti-Poverty Commission na tumutulong sa ating pakikibaka at sa ating aksyon laban sa kahirapan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Thank you, sir.